Good morning po sa lahat. Good morning po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat sa Panginoon at sumandali po, i-prepare natin yung ating mga sarili. Let us all bow and feel the presence of our Lord. Ihanda po natin lahat-lahat. Lord, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinatakila, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan. At maraming salamat, Panginoon. Kilala mo po kami lahat dito. Prepare mo po kami, Panginoon, aming mga puso, ang aming isipan, Lord. Tulungan mo kami sa hanggang ito na sa aming worship service para sa iyo, Lord. Maraming po salamat. Dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. I-bless mo po kami, pagpalain sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Po, palakpakan natin si Lord. Yes, palakpakan natin si Jesus. Sama-sama po nating basahin yung Awit chapter 9 verses 1 to 2. Sabi po sa Awit chapter 9, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahawa hangang ginawa mo'y ipangangayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos ng kataas-taasan. Amen. Lord. Ayan po. Pupurihin natin ang Panginoon. Na-i-share ko lang po yung minsan may devotion siguro ako na yung prayer ng yung tinuro ni Jesus na prayer, sabi, Ama namin, yung sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun yung kung parang minsan kasi nagpipray ako ng minsan, Lord, thank you, maraming salamat, doon ako nag-i-start, tas, Lord, tulungan mo ako. Minsan doon ako na-pa-start ng prayer. Kaya, simula nung time na yon, ang sabi ko, uunahin ko sa prayer yung pagpupuri, yung pagsamba, yung maitaas ang Panginoon. Kasi parang yun yung muna, na sino ba si Lord? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri kita, natakila kita sa buhay ko, sa buhay natin. Kumbaga, yan, sinare ko lang po sa lahat. Parang mas masarap sabi niyo, minsan pagka nagpipray, hingi ka agad. Kung parang patawarin niyo agad ako. Pero, yun na sa akin, na unahin ko yung pagpupuri at pagsamba. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Gusto niya, sama-sama po tayong tumayo. Sama-sama nating magpasalamat, magpapuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila sa iyong kabanalan, Panginoon, sa kalangitan, Panginoon, Lord. Luwalhatiin ka, Panginoon, ng lahat ng nilikha. Lahat ng iyong mga nagmamahal sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo, bawat sandali, Panginoon, sa namin na itatakan ng Panginoon yung ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Ang pagpuri, pagsamba ay nararapat po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos ng kataas-taasan at walang katulad, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, God Almighty. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Sa kabila ng iyong kabanalan, sa kabila ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ay minamahal mo po kami.
Minamahal niyo po, Panginoon, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala niyo po, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at sa lahat-lahat ng ito, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa lahat-lahat. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Dinudulog namin sa iyo yung aming mga puso. Nagpapakumbag na kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa lahat-lahat ng aming kahinaan, mga pagkukulang, Lord. Bless mo po kami, Panginoon, at linisin ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus. Lord, let your blood, Jesus, ay i-apply po, Panginoon, sa bawat puso namin, sa isipan, pagharian, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ay banal na Espiritu, Panginoon, minister mo po kami, Panginoon. Lord, ang lugar namin, ang aming JCC, ang aming church, Panginoon, bawat isa na nandito, i-bless mo po, Panginoon, lahat-lahat, tanggalin mo po lahat ng mga balakid, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na maparangalan ka namin, maitas ang aming kamay para sa iyo, Panginoon. Awitan ka namin, Panginoon, ang buong puso, Panginoon. Lahat-lahat, Panginoon, ay para sa iyo, Lord. Yes, pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila sa lahat-lahat ng ito, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa lahat-lahat at nawa ikaw lang, Panginoon, may taas namin, Panginoon. Walang hadlang, Panginoon, pupurihin ka namin, sasambahin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lord. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. A blessed Sunday po. And once again, welcome po sa Sunday service for the last week ng March. Tama po, no? Last Sunday ng March. Ayan. Bago tayo mag-start, pwede ba natin kamayan muna yung mga katabi natin? Sa kaliwa, sa kanan, pwede natin silang batiin ng a blessed morning po, mga kapatid. Ayan, bago tayo masama-samang mag-awitan, magpuri at luwalhatiin at magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Tunay nga pong napakasayang makita ang bawat isa na sama-samang makikinig, magpupuri, tatayo at aawi para sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Bago tayo mag-serve ka natin palakpakan na si Lord, isang makuna po at serve na ating Panginoong Jesus sa oras at sa oralang ito. Ayan, come on church, let us praise the Lord Jesus above high as we worship the name of Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! We will keep on praising you, Lord Jesus. We will keep on lifting our voices for you, Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you more than I can say.
aming makaawit, magpuri, sambahin at pasalamatan ka, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay nagagat, Lord Jesus, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkalap mo sa amin upang sambahin ka, upang ibalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagkilala at pagsamba, Lord Jesus. Tanging sa pangalan lamang na aming Diyos, na kahit kailan hindi nagbago, na nananatili ang kanyang katapatan na ang pag-ibig para sa ating lahat. Yes, Lord, indeed, you're a beautiful Savior, Jesus. Kaya po, we'll singing, Jesus, your praises. We'll keep on singing your worship, Panginoon, para sa iyong pangalan lamang, O God. Hallelujah. Mga kapatid, let's allow the presence of the Lord to be upon us. At maranasan po natin yung kagalakan, yung pag-ibig, kapayapaan ang ibigay ng Panginoong Jesus sa oras na ito. Amen po ba, mga kapatid? Pwede po ba natin bigyan ng palakpak muli si Lord sa umagang ngayon? Hallelujah. Hallelujah. You deserve everything that we have, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat ka. To the holiest of our life, Panginoon. Let's keep singing to the Lord, church. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, oh God, name above every name, Jesus. Oh Lord, we worship you, God, as we sing praises to your name. Let's keep singing to the Lord, sing Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, you're the Lamb of God, Lamb of God, oh, holy
Jesus. I will sing your name of your goodness, Lord Jesus, and faithfulness forever. Hallelujah. And hallelujah. Church, let's keep singing to the Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Let's sing to the Lord as we love our Lord Jesus. Sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh God, Jesus, I love. I will sing for you, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Let's repeat it into your heart. Jesus, I love. Sing, I will sing, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I as we sing forever as our promise to the Lord, as we love our Lord Jesus deeply with all of our hearts. Let's sing, mga kapatid, na nagbubula sa ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah to you, Lord. Let's keep singing. I will sing forever, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. As we keep singing, tuloy ang nagagalak o Diyos na kami umaami. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. For the last time as we sing, hallelujah, Lord. I will sing forever.
Let's keep a clap offering for the Lord. As we worship you, Jesus. As we praise you, Lord Jesus. As we declare, Panginoon, ay iyong katapatan at ang iyong pag-ibig para sa amin, Lord God. We love you, Jesus. We worship you, Jesus. Sa iyong pinakamataas at pagkulit, paglumalahati, pagkilala, pagdakila. Tanging sa iyong pangalan lamang, O Diyos. We worship you, we praise you. Hallelujah and hallelujah in the highest. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoong Jesus. Ay, talaga. Isipin na lang natin sa paano tayo, isipin natin kung wala si Jesus, paano tayo? Parang wala. Without Jesus, wala talaga tayong mapupuntahan, wala tayo kahit empty ang mangyayari. Pero dahil nga andyan ang Panginoong Jesus, meron tayo magkakaroon tayo ng direction, alam natin saan tayo pupunta. Salamat sa Panginoong Jesus. Di po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoong Jesus. Amen. Sa buhay natin. Ay, napakasarap. At wala na tayong pero bumaba ang Panginoong Jesus para sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon. Palapakan po natin ulit si Lord. Amen. Sige po, dadako na po tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sino po ang gustong maunang magpasalamat sa Panginoon? Amen. Sino po? Malapit na. Amen. Sige po, sino po ang gusto magpasalamat? Pa? Ay, si Sister Oda. Ayan. Nakakapo natin ang Panginoon. Thank you po. Wala kasi po. Thank you na sa Lord kasi pagpapasalamat ko lang po yung kabutihan ng Panginoon. Dahil kagabi po, nagkaroon kami ng meeting, gano'n po, bonding rights po namin ng isang grupo na tinuturuan namin mag-asawa para sa road safety. And then, salamat din po sa Panginoon dahil sa kabila ng gabi na, iningatan niya po kami. So, nagkaroon po kami ng night ride kagabi po. Yung maghapon po na naranasan natin na sobrang init po. Thank you po sa kabutihan ng Panginoon. Dahil kagabi, naranasan ko po talaga yung sobrang labig naman po ng Tagaytay. Glory to God po dun sa masarap na pakiramdam ngayon. At saka, pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na yung mga bagay po na minsan hindi po natin ina-expect. Natutulog na ako ng gabing-gabi po. Tapos, meron po akong isang, dahil nag-scroll ako. Tapos, meron po akong nabasa na nagkaroon po ako ng desire na kailangan ko siyang abutin. Kasi that time, parang nag-ill po ako na usually tayo po laging nasa social media, pero hindi po tayo nagiging concern dun sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung yung mga tao yun ay connected po sa atin. At yung gabi po na yun, sabi ng asawa ko sa akin, ano ba gabi na, matulog ka na, nakaserpon ka pa. Sabi ko, hindi, huwag mo na akong istorbohin. Sabi ko sa kanya, okay lang, matulog ka. Matulog ka lang kasi meron po akong ginagawa. Pero hindi ko po pa po sinasabi sa kanya on that time. Pero yung pakiramdam ko po ng oras na yun, masyado po akong na-burden dun sa nabasa ko. Tapos, yun po, nag-pray lang po ako. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng kalakasan na i-approach. Tapos that time po, kung ano po yung nabasa ko, yun po yung ayun po yung nangyayari bilang isang magulang. So, that time po, tinouch po ni Lord yung heart ko na sabi niya sa akin, this is the time na hindi mo nagagawa sa iba o sa personal kong buhay, gawin mo sa iba kasi mas magiging pagpapala. Yun po, tapos reach out ko po siya, minessage ko siya, kasi pakiramdam ko po that time, kailangan niya po talaga ng kausap. Kailangan niya po ng pagmamahal, kailangan niya po ng comfort. So, thank you sa Lord kasi
nag-response po siya. Yun lang, tapos after po na nag-uusap kami, madaling araw na. Tapos, ayun, masabi ng asawa ko sa akin, matulog ka na, sino ba yung tinitext mo, sino pa ba yung kinakausap? Sabi ko, wala ako. Sabi ko, meron lang akong gustong makausap. Tapos, ayun po, yung sa buong magdamag po na yun na sure ko po na sinabi niya sa akin na okay na po siya. Very thankful po ako sa Lord. Isa lang po yung binigay ng Panginoon sa akin sa paraan na ginawa ko na yun, na hindi po natin kailangan baliwalain yung mga taong alam natin na nangangailangan ng ating wisdom. Huwag po natin yung baliwalain. Kasi malaki po yung maibibigay natin at share natin sa kanila. Sobrang masarap na pakiramdam. Kasi minsan, sa galit, nakakapag-curse tayo ng tao. Pero dapat po natin talagang ingatan. Tao lang tayo na minsan hindi natin nakokontrol yung emotion natin. Pero bilang isang mananampalataya at sinasabi natin, kinikilala natin si Lord bilang ating Panginoon. Ano man yung galit, ano man yung maling ginawa sa atin ng kapwa natin, lagi nating isipin na wala yun sa mga pinagdaanan ni Lord. Wala yun sa mga pinagdaanan ni Jesus Christ. Na kung paano tayo hindi karapat-dapat na bigyan ng pagpapatawad, ay pinatawad niya tayo. Yun po yung isang malaking blessing po para sa akin na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na tinuruan niya ako na maging concerned sa mga taong hindi ko naman po dapat bigyan pa ng pagpapahalaga. Tapos hanggang kaninang umaga, may gano'n din pong tao na sinabi niya sa akin, kinoment niya ako na sinabi niya sa akin, huwag kang mag-God bless at huwag mong ipag-pray yung mga taong masasama. Wala po akong i-react. Tapos pumasok lang po sa isip ko yung mga natutunan ko before, yung mga nabasa ko before na pagdating sa politika at pagdating sa reliyon, huwag kang makikipagtalo. Basta panatilihin mo lang, may pagdasal sila. Yun lang po. Papasalamat sa Panginoon sa wisdom na sa anumang bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa. Huwag po tayo magtanim ng galit. Huwag po nating sarado yung isipan natin. Kundi buksan po natin ang mga taong ito na hindi nakakakilala ng tamang pamamaraan kung paano ibabalik sa kapwa yung kabutihan. Isipin lang po natin lagi na hindi po tayo dapat bigyan ng kapatawaran ng Panginoon, pero pinatawad tayo. Glory to God po. Amen. Ayan po. Maraming salamat sa Panginoon. Ayan po. Sino po gusto magpasalamat kay Lord? Ano pa? Ako, pasalamat. Isa na lang. Ako na lang. Pasalamat ako kay Lord. Kaya ko na yung na-share yung kanina yung kasi meron kaming mga meron kaming sa trabaho, may DSU kami. Tapos may parang kami sa maintenance, parang ini-start namin yung DSU namin with prayer. Kung sino yung mag-lead, kung siya nag-pray. Yun, salamat kay Lord na kasi siyempre pag nag-pray ka, mag-pray din sila. Kung ba yung prayer mo, yung pagpupuri sa Panginoon, yung pagsamba, ganun din yung magiging prayer din nila. Yun. Yung isang pinagpasalamat, parang lang, siyempre, minsan kasi nandun yung director namin uma-attend doon, nalalaman niya na nag-pray talaga yun. Kasi yun din siya pagka kasi may mga teams, may mga meeting na mga online, biglang sinama ako ng parang ginoin lang ako ng manager namin din sa di na mag-i-start na yung sige mag-start muna tayo ng with a prayer. Napili yung pangalan ko. Di ako nag-pray online. So sabi ko, yun, yung prayer ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, yung kumbaga parang ganun din yung prayer, nagiging prayer ng ibang tao na nakakapagpasalamat. Kumbaga yung kadakilaan ng Panginoon, kadakilaan ng Diyos na na-declare din nila. Ma-declare din nila kasi susunod sila sa prayer mo since ikaw ang nag-lead. Kaya yun lang, papuri sa Panginoon sa kabutihan ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon na kailangan dapat ang mapapalakpakan. Ayan po. Sige po, ihanda na po natin yung ating mga sarili para sa pinakamahalagang part ng ating worship.
message ng Panginoon sa buhay ni Pastor. Yeah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Deacon Joe. I'd like to greet ang lahat. Minsan pa, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Blessed morning. Kayo bang kapatid na katabi? Ako'y nagagalak. Nandito ako, kapatid. Yan. Po. And again, I'd love to welcome po ang lahat sa ating pong gawain ngayong umaga. And truly, it is a blessing to be in the presence of our Lord po and in His house. Pagkat tayo po ay nasa kanya pong bahay sa bahan, tayo po ay pinagpapala. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Amen. And as we start the message this morning, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Lord? Parang tulog pa yung katabi mo, gisingin mo muna. Parang tulog na. So po, medyo late po tayo ng search, sikapin po natin itong medyo mapaligid. I'd love to start the preaching this lesson this morning with a question. Opo. With the show of hands, sino po dito ang magaling manloko? Magaling manloko. Magaling na wala. Wala, magaling manloko. Magaling manloko. Si Kuya Brian. Tinuturo na service. Dapat voluntary. Okay, wala nagka-ask. Another question. Sino naman ang magaling manloko? Madaling maloko? Yan, may mga nakikita na akong kamay. Opo. May naka-talking stage, no? Mga pinakilig lang. Tara po ba? Mga madaling maniwala. Ano po? And especially in this time of age, information age is medyo laganap po ito pong mga impormasyon o mga bagay na iisipin pa natin muna kung tunay ba o hindi. And I'd love to see again another test for us. Ano lang naman, may papakita pong mga image, i-determine lang po natin kung ito po ba ay AI o hindi. Po? I believe we're all familiar with AIs. Po, artificial intelligence. I'd love to see a show of hands. Pag pinakita yung picture, thank you po, Pastor. Pag AI o tunay. Okay? Isa-isa lang. First image, please. Ayan. Yan po ba ay AI? Sino sabing AI? Wala? AI? Sino sabing hindi? Wala rin kasabi. Parang confused na lahat. Pero yan po ay hindi AI. Yan po ay tunay. Baka may mga nag-guess na alam mo nagtaas ng kamay. Diba? Next picture. Yan po ba ay AI o hindi? AI? Sino po nagsabing AI? Kaya may mga nakita ko ibang show fans. Hindi? Sino pong hindi? Okay. Split pa rin. Yan po ay AI. AI siya yung AI. Opo. Yan po ay AI. Yes po. Sige po, next po natin. Yan. Nako, si ate girl. Lahat din sabi AI, no? Si ate girl. AI hindi? Tama. Yan po ay AI generated. Yan po yung mga nagagamit sa love scam ngayon. Ako, may nabalitaan ako, nagpanggap na Brad Pitt, nakuhaan siya like $100,000. Ano po? Gamit po yung AI technology, kaya mag-ingat po tayo. Yan, AI, next image. Ang galing naman ng church, ano po? Ayan, ewan ko na lang. AI hindi. AI. Pag sinabi na yan po, no? Yan po ay AI. Wala naman po siguro maglalagay ng kanilang baby sa tabi ng mga layon. At mga malalambing yung mga layon. Ano po? The last image. Meron pa kwarta. Sige po, next. Ayan. AI hindi. Mas marami hindi. Tama po. Hindi po yan AI. Yan po ay tunay na. Asa na may damit. Yan na lang po na shirt ni Blackie. So po, next po natin. Ayan, AI po hindi. Split pa rin, no? Pero yan po ay AI. Believe it or not, yan po ay AI. Ito po, lastly. Ay, hindi pa pala. Siguro last two image. Yan po ba AI? Hindi. Mas marami ako narinig AI. Hindi. AI?
Yan po ay hindi AI. Yan po ay tunay. And lastly, ayan. Opo, no? Obviously, this last image is an AI. Sabi po nila, pag nag-generate daw po ng AI images, medyo nahihirapan daw po sila sa configuration ng kamay. Kung mapapansin nyo, 4 yung daliri, dyan sa ano, tapos may nakapang ganun pa. Medyo nahihirapan. Kasi kung napapansin ko po ngayon sa FB page, tama po ba? May mga nag-share ng tita na, ang galing, ganito, na may mga let's say, sima, tapos nakauli sila ng malaking pusit, tapos yung isang tao nagiging ahas bigla, and sasabihin, nakalagay ang galing. And it's medyo heartbreaking, ano po, na this kind of technologies, medyo nakakapag-deceive, ano po, ng mga tao nowadays, ano po, especially po sa ating mga tito and tita na, ay, hindi ma-distinguish kung ito ba ay tunay o ito ba ay gawa lang ng teknolohiya. And speaking of deceit, there is this character in the Bible na who lived a life of deceit. Opo, hindi po ito si Satan na akin po pinatutong para a life of kumbaga pagsisinungaling, panggagamit, pagkukuntsaba, and this character in the Bible, we will see how God moved in his life. Ano po, kung paano siya transform ni Lord. Do we have an idea? Sino itong character na tinutukoy ko? Wala? Po? Ikaw yung nasa, laptop, Charles, alam mo. And we will pinagatan po natin ang mensahe ngayong umaga, the life of Jacob. O, life beyond deceit. Mabasa po natin yung ating main verse sa Genesis chapter 27, verse 18 to 24. Manayaan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po natin basahin Genesis chapter 27, verse 18 to 24. Jesus name. Verse 18, lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Verse 20, napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Verse 21, nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit nga rito nang matiyak kung ikaw nga. Verse 22, lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, wika ni Isaac. Verse 23, hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo rin tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob. At sa last verse, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama, dakila, makapangiling sa lahat. Kami po ay minsan pa nagpapasalamat na ikaw ang Diyos ng katotohanan. At tunay nga po, Lord God, na the truth will prevail, Panginoon. And we want to know the truth. And the truth will set us free, Panginoon. Lord, free us from all the deceit of the enemy, as well from ourselves, Panginoon, sa amin po mga sarili. And Lord, we just pray, Father, that this message be a blessing to all of us. Maraming salamat po, natas ka namin, pinasasalamatan, na po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Sige po, thank you po, Pastor. Medyo ano po ba yung mic? Medyo momo po ba yung mic? O may sipon lang ako? Hindi ko po sure. Hindi ko po ma-distinguish. Pero may ano naman po na malinaw. Yeah. The life of Jacob. Thank you. Praise. Ayan, medyo mas malinaw dito. Prior to our point number 1, ano po, ito po si Jacob, brief history po. Sino pong nakakilala sa kanyang lolo? Si Abraham. Tama po. At ang kanyang tatay si
Isaac. And makikita po natin sa verse natin binasa, talagang lantaran, na nagsinungaling itong si Jacob sa kanyang pong tatay kay Isaac para makuha itong pagpapala mula sa kanilang tatay. And as I've read po, as we have known the story of Abraham and Isaac, at one point in their life, they also chose a path of deceit. At one point in their life, basahin po natin mabilis, Genesis chapter 12, verse 13. Meron po bang nakalagay? Ayan. 12 to 13. Kapag ito po ay life ni Abraham, kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sabihin nilang asawa kita at papatay nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid kayo. Alang-alang sa iyo, hindi na nila ako papatayin. And kay Isaac naman po, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niya ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Nako, bigat po ng problema ni Isaac at ni Abraham. Maganda po ang kanilang asawa. At kailangan nilang magsinungaling at makaangkilin sila ng taga-Egypto at mga taga-Gerar. And this kind of deceptiveness has been somehow in the bloodline of God's chosen people. And nangyari nga po itong kay Jacob, talagang ito po ay hindi lang at one point in his life, kundi it has been a part of his life. Plotting, deceiving, conniving, pagsisinungaling. And to have just a short story, the first time I have read the story of Jacob, I'm not sure if kayo rin po, una pong nabasa si Jacob back in high school, college. Talagang nainis po ako sa kanya. Sino po nakaka-read? Talagang medyo may hate ako sa kanya nung nabasa ko yung kanyang story. And talagang parang naging personal. Bakit kinto si Jacob? Bakit pa rin siya binabasilid and all? And at comes to worse, na may classmate akong Jacob nung college. Wala pa siyang ginagawa, inis na ako sa kanya. Ganun ako parang naging invested dun sa life ni Jacob, kung gano'n siya ka-deceitful, ka-liar, at start of his life. And, pero okay naman po kami ng classmate ko na si Jacob. It's just the way of, na nakita ko na grabe yung pag-deceive nitong si Jacob. And, we don't want that sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? We want a life that is authentic, that is living in the truth. And we still learn dito sa life po ni Jacob. And the question or three things we may learn from the story of Jacob. Ayan. Sige po, point number 1. Ayan. Number 1, don't exchange your way to regret. One of the lessons that we may learn from the story of Jacob is don't exchange your way to regret. Huwag po natin ipagpapalit yung mga bagay na atin po ipagsisisi. Before we go to the life of Jacob, I'd love to start first sa kanya pong kapatid na si Esau. And makababasa po natin itong sa Genesis chapter 25 verse 31 to 35. Ito po muna si Esau. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangasa. I know we have read the story. Let us just recap. Verse 30, sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edo o pula. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatang bilang panganay. At verse 32, payag na ako, sabi ni Esau. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay ni Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Verse 34, ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigay pa ito ng tinapay. May plus pa. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. This last part, yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. We see Esau was at fault. And
ito si Jacob naman ay tinake advantage. Ano po itong kahinaan ng kanyang kuya. Ano po ba muna ang essence ng pagiging firstborn or yung birthright? Ano po, dito po sa Bible. Sa atin pong pagbasa, na po, yung birthright o pagiging firstborn, it is more of the symbolic of honor. Na po, authority. Double portion ang mapupunta sa mga panganay. Spiritual blessing, panganay ang tumatanggap. O ba tagapagmanas, uli tagapagmana ang mga panganay. Double portion just means, let's say, 13 kayong magkakapatid. Or let's say 12, para anak ni Jacob. 12 silang magkakapatid. Kung ikaw yung panganay, ikaw yung may double portion. So, sa halimbawa si Isaac ay may isang lupa, hahatiin yun sa 13. Kahit 12 sila magkakapatid, hahatiin yun sa 13. Yung unang dalawa ay sa panganay. Double portion yung sa panganay. And usually they are enforced talaga po, no, na yung inheritance and leadership sa family. And ganun-ganun lang siya. Ganun-ganun lang siya isinuko ni Esau dahil sa gutom. Such spiritual blessing pinagpalit para lang sa pagkain dahil sa gutom. And sino po ba ang mga panganay? Can I see show of hands? May mga panganay tayo. Yeah. And ano natin sa mga panganay talaga, to be strong, to be wise. They are the one to usually nagka-sacrifice yan, yung ating mga ate, yung ating mga kuya. Hindi natin alam yung responsibilidad na kaatang po sa kanila. And they actually parang study rin na nagmamature sila more sa kanila pong mga nakakabatang kapatid as they have to stand up. Tama po kayo mga ate, kuya. Pangalawa po kasi kaya medyo baby face lang po ako. Pero saludo po sa ating mga panganay. And yun po, kaya po nung itong bagay na ito na po, na isinantabi ni Esau, para sa panadali ang gutom. He was recorded in Hebrews chapter 12, verse 16 to 17. Basahin po natin. Ito po ay warning. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Po, alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito ay itinagi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hindi na nabawi ni Esau na po. As we have read the story na ipinagkaloob na, nagkunwari nga sa ulat po natin binasang verse na kiniklaim ni Jacob na siya si Esau, nagbalat siya ng balahibo ng kambing na siya hinawakan, ibigay niya sa akin ang pagpapala. Kasi inutusan ni Jacob, ni Isaac, si Esau na mangaso. Naipaganda siya ng kanyang paboritong ulam. At narinig ng kanyang nanay, na si Rebecca, at si Jacob nga po yung kanyang iniharap. And ito na nga po ay talagang galit ni Esau nung narinig niya na binigay na sa kanyang nakakabatang kapatid yung blessing na ito. Ang grabe po yung from Old Testament, yung mga magkakapatid, hindi nila pinag-aagawan yung mga pag-aari ng lupa, hindi nila pinag-aagawan yung material na wealth ng kanilang tatay. Ang kanilang pinag-aagawan ay yung blessing, yung words ng kanilang tatay. And talaga pong makita natin kung gaano kahalaga itong blessing na ito. And makikita po natin yung kasalanan ito is kanya pong lack of wisdom, lack of discernment, going over the flesh, and imposible na hindi niya alam. Imposible na hindi siya aware of this kind of blessing ng pagiging panganay. Kasi sinabi niya, aalin ko ba ang pagiging panganay kung mamatay ako sa gutom? And choosing over what's pleasing now will soon enough he will regret. Again, choosing over what's pleasing, what's now will
turn into regret. And ayaw po natin yung mga kapatid. And, pero aminin natin, mga kapatid, aminin po natin, minsan o madalas po sa ating buhay, pinipili po natin ang pansamantalang kaligayahan po, pansamantalang kasiyahan sa mga bagay na panghabang buhay. Amen po. Guilty po ba tayo dyan? Ano po, no? Mga bagay na pinipili natin yung ngayon, na masarap lang ngayon, pero pagsisisihan natin po pagkatapos. Just think back ng mga bagay na ay sana hindi ko ginawa. Maaga pasok bukas. Magtulog na ako. Teka lang, 5 minutes na lang. Cellphone na, 5 minutes. 5 minutes lang ha, 5 minutes lang ha. Nakailang videos ka na, pagtingin mo, alas 3 na ng madaling araw. Ano po, no? Gusto mo, groggy ka na. Ano po, no? Ano po mga regrets natin? Sana hindi ko na siya minahal. Kung alam ko lang simula pa lang, sana hindi ko na siya minahal. Sana hindi ko na siya kanireplyan. Sana hindi na ako Kung alam ko lang po, regrets, that we were so blinded at the moment, emotionally, we were so blinded at the time. We were deceived, by our own emotion. Nagpa-check up ka, in the future, sabi ng doktor sa'yo, malaki na ang tama ng baga mo, ng atay mo, kakainom mo at yosin mo. Sana hindi na ako sumama sa mga tropa at kaibigan kong nag-iinom, nag-yosin, nag-vape, kung ano pa man. Sana mas mahaba pa yung panahon na kasama ko yung pamilya ko. There's this decision sa ating buhay na tulad ng Esau. At the present moment, akala natin okay, akala natin maganda, akala natin masarap. But we don't see the bigger picture of eternity. Ito ba ay makakatulong sa akin sa hinaharap, sa aking buhay, sa aking kaluluwa? Talagang grabe po yung deceive na ginagawa sa atin ni kalaban. And God is encouraging us to be wise. Laging manghingi ng guidance and wisdom na nagmumula sa Kanya. And again, point number 1, don't exchange your way to regret. You can smell it from mile away kung alam mo pagsisisihan mo sa huli. If it's not good for you, don't. Ayaw ni Lord yan para sa iyo. May God give us all wisdom in every decision that we will take sa atin pong buhay. Kasi ayaw ni Lord na nagsisisi. Gusto niyo ba nagsisisi? Ayaw po natin nagsisisi sa huli. You want to be a source. But again, we're imperfect. But again, nandiyan si God para bigyan tayo ng guidance and wisdom palagi. Humble lang tayo palagi. Amen po ba mga kapatid? And ayaw po natin na isa-isa sa ayaw. The blessing, the birthright. Dahil lang nagutom. Sige sa'yo na. Ayaw po natin yan. Number 2, you reap what you sow. Ayan po, aalihin po natin ang ating itinanim. Ito naman po ay we will go back na to the life of Jacob. You will reap what you sow. Genesis chapter 29 verse 15. Inom lang po. Ito na po ay panahon na si Jacob ay tumakas na po dahil gusto siyang patayin ni Esau sa pagkakakuha sa kanyang karapatan o sa kanyang blessing. So sinabihan siya ng kanyang nanay na si Rebecca na pumunta muna sa kanyang kapatid na si Laban at doon muna manirahan upang humupa yung galit ng kanyang kuya. Ito na po si Laban, basahin po natin. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo, ipagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Ito na. Si Tito Laban. Ayan, si Tito Laban. Tawagin na natin si Tito Laban po. When you live a life of deceit, mga kapatid, when tayo po ay nabubuhay sa pandaraya, sa kasinungalingan, may mga tao na mas magaling sa iyo mandaya, may mga tao na mas magaling sa iyo magsinungaling, may mga tao na mas may manlalamang sa iyo kung yan ang pinili mong buhay. Po sa mga pelikula, mapapansin po natin mga buhay ng mga kriminal na po after nilang successfully manakawan yung bangka. Ano pong mangyayari sa dulo pagka doon natira? Papatayin yung isa. Po? Mahirap daw kasi natiin sa 3. Tama po ba?
Parang nahina lang siya sa math, pero mas madaling hatiin yung dalawa. So papatay sila na isa na lang kasama. And so it goes. Ano po? There will be a greater liar, a greater deceiver, a greater conniver, ano po, sa atin pong buhay. At ito nga po ay binigay ni Lord sa buhay ni Jacob. And basahin po natin further, ano po, Genesis chapter 29, verse 18 to 20. Ano po, tinanong siya ni Laban, ano ba ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Eh, nagustuhan ni Jacob yung kanyang anak. Basahin po natin, nabighani si Jacob kay Rachel. Kaya ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko nga ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka niya. At sa verse 20, 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Wow! Po, no? And itong si ating binatang si Jacob, ayan, na-in-love. Na-in-love, nakakita ng dalamitang si Rachel, ano po. And makita po natin yung in-offer nga po ng kanyang tatay na si Laban. And ma-appreciate din naman po natin si Jacob, na po, yung kanya pong resilience. Hindi po madali magtrabaho, ano po, sa bukarin ng 7 taon. Ano po, talaga itong si Jacob ay masipag. I will give him that. Ano po, yung kanya pong kasipagan, yung kanyang pagtatsaga. Ano po, 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel. Wow. Grabe, 7 taon. Yung iba sa atin, ilang buwan ng ligaw? Ilang nag-chat lang na I love you na agad. Hindi yung pinahirapan. Hindi na nag-effort. And ano nangyari? Marami po komplikasyon. Pero makita po natin, na grabe yung tiyaga at pag-iintay. Sa ating mga lalaki, sa ating mga Christian men, we are to wait. Through love waits. Hindi po natin kailangan magmadali. Hindi po natin kailangan magpa-deceive sa ating mga emosyon, sa ating mga mata. We are the way like Jacob. Ito po sa part lang na ito po yung paghihintay ni Jacob para sa kanyang iniibig. At dumating na nga po yung panahon na siya ay nagtrabaho sa lupain ni Laban. Talagang pinaghirapan niya. And dumating na yung time na natapos yung 7 taon na kanyang pagtatrabaho. At sila po ay nagkaroon ng selebrasyon o ng kasal. At ang nangyari po ay ito na po, since that time, siguro wala pa pong ilaw, nag-inuman, nalasing si Jacob. Basahin po natin. Yan, so verse 25, makikita po natin kung gaano kagaling si Laban mang-deceive. Ano po? Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Ito pong si Rachel ay may ate na si Leah. Ano po? Ngunit mas gusto ni Jacob si Rachel. Ano po? Si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nililang? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel? Para kay Rachel, hindi po ba? Habang after the celebration, sila po ay nakapagsiyahan, sila po ay madilim, marahil nakainom, si Jacob nakatulog na, pagising sa umaga, yun po ang pinakamalakas na recorded na sigaw sa Bible Narinig dito, nung nakita niya si Leah yung katabi niya sa kama, rinig po mula dito hanggang doon sa Bayan Center sa labasan. Pakinggan pa, Sabi ng mga nagbabayad sa Bayan Center, sinisugis ka. Rinig ka, doon ka lakas, yung gulat, ito po ni Jacob, na si Rachel pala yung kanyang katabi. Bakit mo ginawa sa akin to? Tanong ni Jacob sa kanya. Ano pong sabi niya ako? Magtrabaho ka ulit ng 7 taon. At ibibigay ko sa iyo si Rachel. Kasi sa kanila pong tradisyon, sa kanila pong kultura, hindi pwedeng mapakasal ang bunso hanggat hindi pa pinapakasal ang panganay. Firstborn, kailangan po siya ang una. And ang nangyari nga po na ganun. Another 7 years na nagtrabaho si Jacob. Another 7 years ng labor. And grabe po itong si Laban.
And after pa po ng 14 years na iyon, na kanya pong pagtatrabaho, talagang tinrip niya pa si Jacob to working for him for another 6 years. Na po talagang after ng 14 years, gusto na umalis ni Jacob. Na po, gusto niya na bumalik. Na po sa kanyang original na lugar, kila Rebecca, sa kanyang pong tatay. And ang nangyari po is, hindi po siya mapaalis. Nagkaroon pa po ng kasunduan. Ilang beses pa po siyang naulit na naloko ni Laban. Mga 7 times na binago yung kanilang kasunduan. And kanya rin po pinagbili yung pagmamanahin ng kanyang anak na po na si Leah at si Rachel. Na po, grabe po itong si Laban. There will be a greater plotter, conniver, liar. Ano po sa atin. What you reap, it will what? What you reap is what you sow. Mga kapatid, mababasa po natin yan. One of the most known biblical principle sa Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Basahin po natin ulit sa verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. If you think that you're living a life that is pleasing to God but not, hindi po natin madadaya ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8. Ang sumusunod na nasa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. It could be a blessing, it could be a curse. Depends on what we what we reap. Kung ano po yung ating itinatanim. Speaking of deceit, mga kapatid, and one of the urges kung bakit po ito po ay binigay sa atin ng Lord na mensahe about deceit is about politics. Ano po? Medyo, ang politika po dito sa Pilipinas ay medyo madugo. Ano po? Ang politika po dito sa Pilipinas ay kumbaga, paano po ba? Kumbaga mahirap pag-usapan. Maraming medyo emotional pagdating sa politics. Tama po ba? Yung talaga po, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba po tayo ng pananaw. Ano po, back in presidential election last time, I have heard talagang sa isang church talagang may nagkaaway-away po dahil isa sa partidong ito, isa sa partidong ganun, talagang nagkaaway-away. Ano po, and matugo ano po ang politika dito sa Pilipinas. And again, God is teaching us this morning to be wise. Ano po, tayo pong lahat ay maging wise. And again, since nag-start na nga po ulit yung campaign period, mga kapatid na po. And I think you have saw this video as well. Parang isang preacher na nagsasabi na yung isang politician na namatay, tapos napunta siya sa impyerno. Have you saw the video? Yung parang isang politician na namatay, tapos sinulubog siya ni Senyor Pedro, tapos pinakita, i-check niya muna kung saan niya gusto pumunta, sa langit ba o sa impyerno. Check niya yung langit, boring. Pagpunta niya sa elevator, maganda, nag-golf. Nandun pa yung mga iba niyang kasamang politiko, nag-golf, masaya, kumakain, ganyan. Tapos, sinanong siya ni Senyor Pedro, saan mo ba gusto pumunta ngayon? Sa langit ba o sa impyerno? Sabi niya, sa impyerno lang po, ayoko na sa langit, mukhang masaya po dun sa impyerno. At pagdating niya, parang, yung una, pababa siya, una, masarap. Pero nung pababa siya, parang umiinit na umiinit. Pagbaba niya dun, hindi naman ito yung nakita ko. Nung unang pinapunta niyo ako dito. Sabi ng Senyor Pedro sa kanya, campaign period kasi. I know you have heard that, I watched that video. Campaign period lang pala, no? And talagang nasulog ko siya sa impyerno. And we see, po, na deceive, po, ang mahirap po na ma-deceive. And God is really encouraging us to be wise, po, sa ngayon darating halalan. Kaya po, mga kapatid, po, sa susunod na halalan, ako po ay tatakbo. Ako po ay tatakbo bilang senador. Yan yung lahat, po, mga kapatid. Ang priority ko po ngayon ay sa kalusugan. Po, naniniwala po ako na ang kalusugan ay talagang dapat ang maging pundasyon po ng bawat community, ng bawat mamamayan, sapagkat pag malusog po ay baboto niyo ba ako? Opo, pag ako po ang nanalo sa healthcare, talaga pong masakit pa lang ipan mo, papakonfine na kita.
Magpapacheck up ka, masakit ulo mo. Katabi mo na yung balsamado. Nakaabang na agad. Biro lang, biro lang. Regardless po, we are to be wise. Mga kapatid sa'yo, ngayong darating na election. But regardless, again, sino man yung maluklok, again sa Romans chapter 13, verse 1 to 2, ito po ay laging sinasabi sa atin ng Bible, laging pinapaalala sa atin ni Pastor, we are to submit. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Po? We are to submit. Po. Whether hindi man natin gusto ay nakatayo, hindi man iba man na ating opinion, na ating posisyon, magkaiba man, we are to submit. That is called for us Christians. Po, huwag na tayo magsalita, mag-talk, kung ano pa man. Yes, may mga nakikita tayo hindi maganda. Lahat naman natin ng relasyon. Lahat naman po walang maganda. And we are still too called to submit kasi sila ang itinatag ng Diyos. And may purpose ang Diyos kung bakit sila nandyan. Po. Okay, hindi po ito sa akin ang galing. I-bash nyo po ako, pero ito po ay salita ng Diyos, mga kapatid. Po, Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Ito na lang po yung gawin natin. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo sasawa. Verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Po, instead na talagang i-bash natin or makipag-away tayo online, ipag-pray mo na lang. Po, instead na i-force mo yung iyong opinion, hindi ka sang-ayon, ipag-pray mo na lang. It will just show your ating yung love, yung ating genuine faith. Po? Again, politics is bloody. But we are called to be Christian. Na laging mag-submit. Tayo po ay magsasubmit. That's, again, the Lord says, justice is mine. Po, kung hindi man po sila ginagawa, sila ay mananagot sa Diyos. Po, pero again, di po natin para tayo ay kumontra, hindi tayo para ito muling sa, we are called to submit. Because how can you oppose yung mga tinalaga ni Lord at sinasabi mong sumusunod ka sa Diyos? Parang loving God, loving people. Amen po ba yung mga kapatid? What we live is what we sow. Jacob lived a deceitful life. Pero mas nilagay si Lord silaban sa kanya na mas siya ay mas niloko pa. 20 years of his life working. Na po, ayaw po natin yan mga kapatid. Ayaw po natin yan. And lastly, sa point number 3, ito po ay last point na po natin. To receive true blessings, we have to face challenges head on. And to receive true blessings, we have to face challenges head on. Dito na po ako magtatawas, ma'am. Ito po yung pagkakataon na babalik na po si Jacob sa kanila pong lupain, kasalubungin niya na si Esau po. Sinisip niya sana umupa naman na yung kanyang galit. Talaga may instructions na rin si Lord na pag bumalik si Jacob dahil grabe na yung pandaloka sa kanya ni Laban. And this is as well the turning point where God put stop sa pagiging deceitful ni Jacob. This was the first UFC match, wrestling match sa Bible. And mababasa po natin sa Genesis chapter 32, verse 22 to 28. Again, Genesis chapter 32, verse 22 to 28. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Verse 23. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob doon. Nakipagbuno sa kanya ang isang lalaking hanggang sa
mukhang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang butoy nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubuhang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na tatawag sa iyo at hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen. Papuri sa Panginoon sa kanyang mga salita. One of the things na parang medyo kinagdasal ko rin kay Jacob, paano niya natalo si Lord sa wrestling match? Opo, no, hindi niya nagawang bitawan si Lord sa kanila pong pangipaglaban. And as we know God could just snap him out of his life. Pwede niyang hawakan yung ulo para tanggal na yung ulo. Pwede niyang hawakan yung leeg para hindi na makahinga. Po? Why would God lose to a wrestling match? Po? Kay Jacob. Po? And as we have further delved into this word po, I saw a picture of a father and a son wrestling. Let's say si Baby Jace, kaso wala na si Baby Jace, na toddler. Po? Let's say magiging toddler na siya, kasing laki siya ng baby ni Baby Sister Chin. Tama po ba? Ayan. And nag-wrestling sila. Po. And bilang tatay, you don't want to sobrang lakasan yung iyong pwersa sa pag-wrestling sa iyong anak. And ayaw mo naman nila sobrang mahina na parang wala kang kalaban-laban. Po. And in this wrestling that you want to have your son to learn a lesson, po, you want to teach him, you want to strengthen him, you want to train him. Po? And what's the point of this wrestling? Bakit? Bukod dun sa anong point kung bakit kailangan makipag-wrestling ni Lord kay Jacob? Po? Natanong na po ba natin yun? Natanong na po ba natin? And come to the realization that God doesn't want to bless you in sin. God doesn't want to bless you in deceit. Jacob may have lived a life na kasinungalingan, panloloko, panlalamang, but moving forward to receive the true blessing, you have to face your challenges head on. You cannot live running away from your problems, doing tricky things, pupunta sa fixer kung ano pa man. Po, you have to face problems head on. Be a man. Face your problem. God doesn't want to give the blessing. Yung binigay, kailan po na-receive ni Jacob yung blessing? Nung sinabi po ba ni Isaac? Jacob received the blessing here. Opo? Jacob only received the true blessing. Opo, yung binigay ni God kay Abraham, kay Isaac, that they will be a father of a nation, that their offspring will be like the numbers in the stars in the heaven, the sun and the seas. Dito lang po na-receive ni Jacob. When God confronted him na hindi mo pwedeng takasan, hindi mo pwedeng ma-receive ang pwede, kung ganyan pa rin yung buhay. Yes, you may use the principle kung ano yung tinanim, aanihin, but to receive the true blessing, hindi mo maluloko ang Panginoon. You have to face the problem head on. Amen po ba mga kapatid? Nakuha po ba natin? Po? And makita po natin talagang si Jacob talagang grabe rin po yung kanya, o pwede po pang-next yung image. Ayan po. Talagang dinislocate ni Lord yung kanyang hip, para yung hip socket, o dinislocate ni Lord sa kanila pong wrestling match. Ayan, ano po? All the days of Jacob's life, siya po ay iika-ika na. Po, mabasa rin po natin yan nang bumaba si Jacob from their place to Egypt. Talagang iika-ika na po siya maglahat. And siguro the last image na lang po, mga kapatid. Thank you, Charles. Ayan. That night, Jacob wrestled with God. And God is saying, I don't want to bless you in sin. I don't want to bless you in deceit. I don't want to bless you in lies.
I don't want to bless you in this state na ibibigay ko sa yung blessing na ganito pa rin yung buhay. I will give you the true blessing. This is the point of me facing you right now. And comes to a point in your life, mga kapatid, na yung mga ginagawa po natin para tayo ay makapag-deceive, tayo po ay makapanlamang, tayo po ay way into life, ano po na pinapatid natin na tayo pero hindi. God will confront you one day. And dislocated it. Ayaw po natin yan. As of now, as early as we have as the wisdom that it comes from the Lord, we surrender. We surrender our ways. That is not pleasing to the Lord. Amen po ba yung mga kapatid? Ano naman yan, yung ating mga tinatago sa Lord, sa tao. Again, hindi natin naloko si Lord. But we, again, ma-realize natin this morning that we have to face our problem. And I hope lahat po tayo ay may natutunan, may na-realize na po sa message ng Panginoon sa buhay po ni Jacob. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. 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 Aming Diyos naman, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa iyo pong mensahe ngayong umaga. Tunay nga po, Ama, na kami po ay nagpapasalamat na ikaw ang Diyos ng katotohanan, ang buhay at ang aming pong daan. Maraming salamat po, Ama, dahil nakikita niyo po, Lord God, yung aming mga puso. Nakikita niyo po, Lord God, yung aming mga isipan, Panginoon. And Lord, sa aming pong buhay, we may have lived, Lord God, a life of deceit. We thought na kami po, Lord God, ay nakapagloko, nadideceive po namin yung ibang tao. Nakikita po namin, Lord God, yung mga kaparaanan po namin, Panginoon, ay nagiging way, Panginoon, sa aming buhay na mas mapadali, Panginoon. Pero, Lord, sabi mo sa iyong mga salita, ang lahat ng ito ay aming aanihin pagdating ng araw, Panginoon. Dahil hindi ka namin, Lord God, malilin lang, Panginoon. Hindi ka po namin, Lord God, manloloko. Lord, we pray, O Father, Lord God, na sa ngayon pa lamang po, we ask for your grace, we ask for your mercy, Panginoon. We call upon your name, Lord Jesus, Lord God. We surrender our ways of deceit and lies, Panginoon. Lord, we want to be true, Panginoon. We want to be authentic. We want to live in your word and your truth, Panginoon. Lord, we want to live, Lord God, kung sino ba kami, Panginoon. Kami, Lord God, ay mga anak mo. Kami tinawag mo ng mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, kami, Lord God, ay mamuhay na sa liwanag. Kami, Lord God, ay mamuhay na sa katotohanan, Panginoon. Kami, Lord God, ay mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong mga salita. That for us to receive the true blessing, Lord God, nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga aming natatanggap sa aming pong mga sariling kaparaanan, Panginoon, ay maaring sa amin ay pwede na, Panginoon. Marahil iniisip namin na ito ay pwede na, Panginoon. But Lord, thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, this morning that you have something in store for us so big, Panginoon. So great. So blessing na hindi pa i-compare, Lord God, sa amin pong daily labor, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. That if we have just to surrender our life to you, we have to face our challenges, Lord God, head on, Panginoon. That we remember, Lord God, na kung aming itatanim, Lord God, aming aanin sa paggawa ng mabuti, Panginoon, Lord God, sa aming pong pananatili sa pananampalataya, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, na hindi po, Lord God, pumili ng mga bagay na amin pong ikasisisi, Panginoon, pagdating ng araw. I pray, O Father, Lord God, for us to be your child, Panginoon. Children of God who is brave, Lord God, who is courageous, trusting, Lord God, in your faithfulness, Panginoon. Ano naman po, Lord God, yung aming pagdadaanan, Panginoon, ay kami, Lord God, na iyong palalakasin, sasamahan, gagabayan, Panginoon. Lord, let us live, God, as your children. Because that is the truth, Lord God. Once we have accepted you as our Lord and Savior, that is the truth that we hold on to, Panginoon. And Lord, again, let us not live, Lord God, to live in the seat, Lord God, but to live our challenges along with you, Lord God. Alam po namin na mahirap. Alam po namin, Lord God, na may difficulties sa amin po pagsunod sa iyo. Pero Lord God, ito yung maging paraan na mas makita namin kung gaano kakikilos sa aming buhay. Kung paano namin nakita, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Lord God, up close and personal, Panginoon. Maraming salamat po. Minsan pa, itinataas namin, Lord God, ang iyong kabutihan, katapatan sa amin. Sa kabila, Lord God, na amin pong unfaithfulness. We praise you, we worship you, we love you, Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede ba natin palakpakan ulit si Lord? Salamat sa Lord sa napakagandang message na para sa ating lahat sa umagang ito. Ngayon naman po, nadamo na po tayo sa pagbabalik ng ating pasasalamat, ng ating kaloob. Sa
sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay inaanyahan ng Lord na magbigay ng may kagalakan sa ating mga puso. And as we give, maging paraan nawa ito para ma-receive natin anumang pinag-pray, anumang prayer request natin. As we believe with all of our hearts that through giving, we will receive. Kung ano pong ating itinanig, yun nga po ang ating aanihin. And the Lord is faithful enough to give us kung ano man yung pinagkalog at binahagi natin, especially sa ating iglesia. Sige po, tayo po lahat ay inaanyahan magkaloob sa harapan at sama-sama po tayo umawit sa Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. See, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Sama-sama po natin ipag-pray ang kahit sa mga. Yes, Lord, we praise you, we love you, we glorify your name. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po sa kabutihan at sa grace niyo po sa buhay namin. Maraming salamat po, Lord God, na kahit kailan hindi niyo kami pinabayaan at iniwan, Lord God, sa panahon na kailangan namin kayo. At maraming salamat din po, Lord, sa mga taong patuloy yung ginagamit para maging daluyan ng iyong simbahan. Daluyan ng pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy niyo po silang gamitin, Lord God, pagpalain, Lord God, ng patuloy na maging daluyan sila ng pagpapala sa bawat isa. At maraming salamat din po, Lord God, sa mga taong buong puso pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. Marapat lamang po, Lord, na ibalik namin sa inyo kung ano yung the best para sa inyo. Dahil kung ano man po meron kami, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat po. I-bless niyo po yung tithes and offering. Palaguin niyo po ng magamit sa mga gawain at pangangailangan ng iyong simbahan. At kayo na pong bahalang magbalik sa lahat ng higit pa at sobrang pagpapala. Sa iyo lang po nagmumula. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, pasalamat, pagsamba, pagdakil at pagmamahal. Sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, inaanyahan po natin ang bawat isa na tumayo at sama-sama po. Awitin ang pangwakas po nating awitin. So, we'll be singing a new song. Sabi nga po sa ating magiging awitin ngayon, Christ alone, our cornerstone. Ang ating Panginoon Jesus ang ating matindi, matibay nating sandigan. At dahil sabihin sa atin ng Lord, gaano man pagsubok yung harapin natin, gaano man ito kabigat, lahat yun mapagtatagumpay natin sa pagkakasama natin ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. Pwede ba natin palipalakpakan ng Lord sa umaga na ito? Hallelujah. We worship you, Lord, and we praise you, O God, in this place, in this morning, Jesus. And allow us, Lord Jesus, na makabot ang aming mga puso, Panginoon, na puno ng pasasalamat at pag-asa at pagkapit sa iyo, O God. Hallelujah. My hope is built on nothing less but Jesus.
trust the sweetest friend. But we trust in Jesus' name. Hallelujah. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Jesus. The darkness seems to hide His face. I rest in her unchanging ways. In every high and stormy vale, my anchor grows within the veil. Hallelujah! My anchor grows within the veil. Oh,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo po'y dadako sa pangwakas na panalangin. Maaari po bang ipigit natin ang ating mga mata at wala tayo magmuro. Mga kapatid, sa umagang ito, tunay nga lang ang Panginoon Diyos ay nagmamahal sa atin. Yung mensahe ng Panginoon, maaaring wake-up call para sa ating lahat. Ngayong umagang ito, sa buhay po ba ninyo, gusto niyo ba na maparusahan ng Diyos? Sa buhay po ba natin isang mananampalataya, dumating na ba sa buhay po natin na nanloko po tayo ng ibang tao? Dumating ba sa point bilang isang mananampalataya, niloko mo si Lord? Sabi nga ni Pastor Edo kanina sa kanyang mensahe sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin maluloko ang Diyos. Kaya sa umagang ito, maaaring pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Katulad nung nangyari ng malaking trahedya sa Thailand, sa Myanmar. Maraming mga kaganapan, hindi natin sila hinuhusgahan. Pero halos lahat ng bansa ay mayroong mga kalokohan ginagawa. Niloloko ang tao, niloloko ang Diyos. At dahil sa kalokohan, personal na panloloko, nadadamay ang maraming tao. Ngayong umagang ito, mga kapatid, hinihingi ng Panginoong Diyos kung ano man yung nagawa nating panlalaman o panloloko sa ibang tao sa Diyos. Kung may mga plano pa tayo na manloko ngayong umagang ito, huwag na sana natin pagsisihan sa bandang huli na tayo parusahan ng Diyos nang higit pa sa gagawin natin panloloko. Sige po, naanyayahan ko po kayo na ibigay na natin sa Panginoon. Taas na natin sa Panginoon. At hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na yung pansariling kagustuhan natin, temporary, na gusto natin, pero yung kapalit noon ay maaaring mahabang panahon na paghihirap. Kapatid, ngayong umagang ito, tinatapik ka ni Lord. Huwag ka naman loko. At ihingi mo ng tawad yung mga panloloko mo na nakarang panahon. Kapatid, isuko mo na yan. Kung may mga plano ka, bukas, mamaya, hindi papayagan ng Diyos yan. Dahil gusto niya na maranasan mo yung blessing. Maranasan mo yung biyaya na hindi mo na kailangang manloko ng ibang tao. Lalo-lalo na kapag niloloko mo si Lord sa iyong oras. Niloloko mo si Lord na ikaw ay mananampalataya pero hindi nakikita sa iyong pamumuhay. Kapatid, pagsisisihan mo rin yan. Kaya habang maaga pa, yung totoo, na kahit mag-suffer ka, katulad ni Jacob, katulad ni Esau, yung halimbawa, di bali nang magutom ka sa sandaling panahon. Di bali na hindi mo ma-receive yung blessing na ibinibigay sa panganay. Pero ang kapalit naman noon ay kapahamakan at parusa na napakasakit. Ngayon, wala kang ibang gagawin. Gagawin mo lang kung may naloko ka, naloko ka ibang tao, naloko yung katabi mo, yung mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, naloko mo ang Diyos sa mahabang panahon, wala kang ibang gagawin. Kundi isuko mo sa Lord lahat yan. At pipilitin mo, mangangako ka sa umagang ito na mamumuhay ka ng totoo at hindi ka na manloloko ng ibang tao o ng Diyos.
Salamat po aming Diyos sa umagang ito na iyong paalala. Tunay nga Ama na sa aming buhay, dumating sa point na kami ang Panginoon ay nakagawa ng isang panlalamang o panloloko. Dahil sa kagustuhan po namin, Panginoon, na maging komportable yung buhay po namin. Na kami yung mas lamang o higit sa ibang tao. Lord, salamat sa mensaheng ito na ipinagkalog po sa amin sa pagpagitan ni Pastor Red, Lord. Panahon na po, Panginoon, na mamuhay po kami, Panginoon, ng tama. Mamuhay po kami, Panginoon, na maghintay kung ano yung kalooban mo para sa amin. Tulungan mo kami na maging totoong Kristiyano, Panginoon, na hindi namin gagamitin, Panginoon, ang aming sariling karunungan para makapanlamang ng ibang tao. Batid nga po namin, Panginoon, narinig po namin sa iyong mga salita na kailanman, Panginoon, ay hindi ka namin madanayan. Nakikita mo, Panginoon, yung aming isipan. Nakikita mo ang aming mga puso. Bago pa man namin gawin ang isang bagay, nakita mo na, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. At salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, binigyan mo kami ng isang mensahe na maaaring magbigay po sa amin, Panginoon, ng panimula. Na kahit hindi po kami manlamang sa ibang tao, Panginoon, ay magiging maganda yung buhay po namin. Aanhin po namin yung pansamantalang kaligayahan kung kapalit naman ito ay panghabang buhay na paghihirap sa lugar ng impyerno. Huwag po nawa kami magpag-receive, Lord, sa gawa ng kaaway. Makita po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na laging nasa tamang oras na mapagpapala sa buhay po namin. Na wala kang anak na hindi mo kailanman, Panginoon, tutugunin ang kanilang mga pangailangan. Wala kang anak, Panginoon, na maghihirap sa sanlibutan ito. Wala kang anak na tinawag, Panginoon, upang maging alipin ng sanlibutan ito. Ang kailangan lang po namin ay maniwala, manampalataya na mayroong Diyos na may napakagandang plano para sa amin. Dumaan nga kami, Panginoon, sa apoy. Dumaan nga kami, Panginoon, sa malalim ng tubig. Hindi kami masusunog, hindi kami malulunod. Dumaan man kami sa matitinding pagsubok. Dumaan man kami, Panginoon, na kahit sa tingin namin, sa sarili namin, kami na yung pinakaba sa mundo ito. Pero kailanman, Panginoon, hindi yun yung tingin mo po sa amin. Kaya nga binigay mo ang ibuktong na anak, Panginoon, upang sa bawat tagumpay ng Panginoong Jesucristo ay kasama kami doon sa tagumpay niyon. At kami ang pinili mo na magiging tagapagmana ng iyong kaharian pagdating ng araw. Kaya aming Diyos, isinusuko na po namin ang aming magkasariling pamumuhay. Tanggalin mo, Panginoon, Lord, sa aming mga puso, Lord, yung desire lagi na makapanlamang sa ibang tao, Panginoon. Alisin mo na po ito, Panginoon. Mamuhay kami, Panginoon. Hindi dahil sa sarili namin, mamuhay na kami ayon sa kalooban mo, Panginoon. Mamuhay kami na mayroong dignidad. Mamuhay kami, Panginoon, na may paninindigan, Panginoon, na kahit anong mangyari, Panginoon, ay gagayahin namin ang halimbawa ng aming Panginoong Jesucristo, na kahit siya'y niloko, na kahit siya'y nilamangan, kailanman na hindi siya gumanti, na natiling mapagkumbaga, naghintay, Panginoon, ng tamang panahon, na siya'y itataas mo, Panginoon, na siya'y pagpapalain mo. Muli, Ama, pagpalain mo ang puso ng bawat isa na nandito ngayon. Lord, kapitin mo po kami kung kinakailangan na kami makipagpulo kagaya ni Jacob sa iyo, Panginoon, na harapin yung mga challenges, Lord. Nandito kami, Panginoon. Ingatan ka po namin kung ano yung mga consequences, Lord, na mga panluloko namin ng mga nakarang araw
nandito kami. Kung kailangan parusahan mo kami, Panginoon, upang hindi lang po kami muling makabalik, Panginoon, sa maling gawain na iyon, Panginoon. Tinatanggap po namin, Panginoon. Kapagkat ayaw po namin na madamay ang aming pamilya. Ayaw namin madamay, Panginoon, ang aming bansa, Lord. Parang pinapakita mo sa amin yung nangyari, Panginoon, sa Thailand, sa Myanmar, Lord, na dahil sa kagawa ng ilang tao, Panginoon, ay marami ang napahamak. Lord, tinatas ko po sila sa inyo ngayon, Lord, yung mamamayan ng Thailand, yung Myanmar, Lord, sa mga may namatayan o naulila, Panginoon, Lord, palakasin mo ang kanilang loob. Patuloy nga, Ama, na bumilos ka. Maramdaman nila na mayroong Diyos, Panginoon, na mayroong pag-asa pa, na mayroong bagong panimula, Panginoon, sa kabila ng kanilang pangyayari, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, maraming nagdadalamhati, Lord. Maraming nasasaktan, maraming nahihirapan. Sa bilang Diyos, tukunin mo po ang kanilang mga pangailangan. Alipin mo po sila, Lord, comfort na nagmumula sa iyo. Kagalingan sa mga mayroong nasaktan, Panginoon. Kaaliwan sa may mga nawalan na mahal sa buhay. At hinihiling po namin, Ama, na makapagsimula muli ang kanilang mga bansa, Panginoon, na may balik ang dating pamumuhay. Kasama ka, Panginoon. Kasama ka. Salamat po muli, Ama. Sinalas ka namin na patuloy na pinagkakatiwala. Kung aling kalooban ko din kay Sister Maggie, Lord, ang namin pa rin namin, Panginoon, ay patuloy na kananasan, kasatagan, Panginoon, kapayapaan, kagalakan, provision, na nagmumula sa iyo, kasama ni Pastorero at sa mga pamilya nila, Panginoon, na patuloy na pangahawakan po namin ang pangako, Panginoon, patuloy na pangahawakan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na hindi mo kami pamamayaan at hindi mo kami iiwan. Lord, thank you, Lord, at kalooban ang namin, Lord, at kinikilig po namin, Lord, na yung victory, ano man yung mangyari, Panginoon, na hindi po kami talunan, Panginoon, na kami ay palaging panalo sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagsisilbihan. Lord, sa mga oras nito na may dumaranas din ng karamdaman, tinatas ko rin po sila sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magagamot, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa aming, Panginoon, pisikal na katawan, lalo-lalo na yung aming spiritual na buhay. Lord, healing sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo ay pinagaling mo na po sila, Panginoon. At meron dito, Panginoon, na nagka-problema din financially, Lord. Tinatas ko rin po sila sa inyo. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na makapaglilian. Ikaw ang Diyos na mayaman, Panginoon. Tingnan mo po ang bawat siya na kalulungan. Kung paano namin masusunod-sinan, Panginoon, ang mga pangangailangan ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At kung mayroon dito na namumroblema, relasyon sa pamilya, sa kamag-anak, sa community, Lord, I pray, Panginoon, na ikaw ang Diyos kumilos. Ikaw maging sentro sa mga ikaw Diyos na naglalait sa kaayusan, na maglalait sa Panginoon. Palamunin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Palitan mo, Panginoon, ang matigas na puso ng pagmamahalan, Panginoon. Pagkakaisa, Lord. Thank you so much. At salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya, mga pagkapala, Panginoon, na hindi kami naniniwala na hindi mo pinibigyan ng blessing ang bawat isa sa araw-araw. Thank you so much, Lord. Pinabalik mo na inaaksarin mo na rin ito sa iyo. Sa galing ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po muli at ikaw ang Diyos na maitaas sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na mapasalamatan. Ikaw ang Diyos na mapapuritan. Kapayapaan, paggalakan, mga pagpapala na bumula sa iyong kaharian sa bawat mananampalataya sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.
kawan, meeting po yung mga primary leaders. Okay, pinagpala ba tayo ngayong mga ito? Amen. Sa lahat ng niloko ko, patawarin mo niyo ako. Okay, salamat po. Pagkalaya tayo ng Panginoon. Happy Sunday po sa ating lahat. God bless po. I adore. Lord, I